kagipitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Kayaway mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya'y italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung katanghaliang tapat. Sa harap ni Yahweh ay pumamatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umanlad man sila. Huwag kang mapupuot, ni mababalisa, iyang pagkagalit iwasan mo na. Walang kabutihang makakamtan ka. Ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay, ligtas, sagpain. Sister Shirley, ano pong aklat ang binabasa niyo po? Awit 37 po, Pastora. Okay, sige po. Thank you. Sige po. Tuloy ko po. Sa verse 9. Go ahead po. Sige, go ahead. Opo. Sa verse 9 na po tayo. Ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay, ligtas sa lupain doon, tatahan, ngunit ang masamay ipagtatabuyan. Hindi magtatagal, sila'y mapaparam, kahit hanapin mo'y di masusumpungan. Tatamuhin ng mga mapagkumbaba ang lupang pangako na kanyang pamana, at sa lupaing iyon na napakasagana, ang kapayapa ay matatanggap nila. Verse 12, ang taong masamay laban sa matuwid, napupuot siyang ngipin nangangalit. Si Yahweh natatawa lang sa masama, pagkat araw nila lahat ay bilang na. Ang taglay ng masamay pana at patalim, upang ang mahirap dustay patayin, at ang mabubuti naman ay lipulin. Ngunit sa sariling tabak, mamamatay, pawang mawawasak, pana nilang taglay. Higit na mabuti na may kakaunti, ngunit matuwid at walang kinakanti. Kaysa kayamanan nitong masasama, pagsamahin man, lahat ng ito'y baliwala. Lakas ng masama ay aalisin, ngunit ang matuwid ay kakalingain. Ingatan ni Yahweh ang taong masunurin, ang lupang minanay di nababawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di daranasin ang pagdarahop. Ngunit ang masamay pawang mamamatay, kalaban ni Yahweh tiyak mapaparam, tulad ng bulaklak at mga halaman, para silang usok na paiilan lang. Anumang hiramin ng taong masama, di na babalik sa kapwa, ngunit ang matuwid na puso'y dakila. Ang palad ay bukas at may pangunawa. Verse 22, lahat ng mga taong pinagpala ni Yahweh, lupang masagana ay kanilang bahagi, ngunit ang sino man ang sino man na kanyang sumpain na sa lupaing iyon ay palalayasin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh, kung nais maligtas, sa gawain niya ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal siya at babangon, pagkat si Yahweh, kahit na mabuwal siya ay babangon, pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong. Mula sa pagkabatat, ngayon tumanda na, sa tanang buhay ko walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Sa lahat ng oras, bukas pa ang palad sa pagkakaloob sa mga mahirap, pagpapalaylaan ng kanilang mga anak.
Masama'y itakwil, mabuti ang gawin, upang manahan kang lagi sa lupain. Ang lahat ng taong wasto ang gawain, ay mahal ni Yahweh, hindi tatakwil. Sila'y ingatan magpakailanman, ngunit ang masama'y ihihiwalay. Ang mga matuwid, ligtas na titira at di naaalis sa lupang pamana. Sa bibig ng matuwid, namumutawi karunungan at sa labi nila'y pawang katarungan. Ang utos ng Diyos, ang laman ng puso, sa utos na ito'y hindi lumalayo. Ang taong masamay laging nag-aabang sa taong matuwid nang ito'y mapatay. Ngunit hindi naman siya hahayaang mahulog sa kamay ng mga kaaway, di rin magdurusa kahit paratangan. Manalig ka kay Yahweh, utos niya'y sundin. Ikaw ay lalakas upang ang lupain ay kamtin at ang mga taksil makikitang palalayasin. Ako'y may nakitang taong abusado. Itaas ang sarili, ang kanyang gusto. Kahoy sa Lebanon ang tulad nito. Lumipas ang araw, ang aking napuna, nang ako'y magdaan, ang tao ay wala na. Ang tao'y wala na. Nahanap ko'y di ko na makita. Ang taong matuwid ay inyong pagmasdan. Payapang tao'y patuloy ang angkan. Ngunit wawasaking lubos, ang masama lahi lilipulin sa balat ng lupa. Ililigtas ni Yahweh ang mga matuwid. Ingatan sila kapag naliligalig. Sa last verse po, sasaklolohan sila at kanyang tutulungan laban sa masama, ipagsasanggalang sapagkat si Yahweh ang kanilang sandigan. Purihin ang Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa talatang ito na kung saan na pinapaalala mo po sa amin kung gaano kakabuti sa mga tapat sa iyo at nananatili at patuloy na sumusunod sa iyong kalooban. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mabiyaya mong salita na kung saan siya po yung nagiging sandigan po namin at siya daw nagpapayaman ng aming spiritual na buhay. At bendisyonan mo niyo rin po, Panginoon, ang magbibigay ng kapayagang ito at tago mo lang po sa iyong likuran at siya po gagamitin mo as your mouthpiece, Panginoon, upang maihayag po mo po sa amin ang iyong mabiyayang pagpapala sa amin at nawa po kami po na makikinig, patuloy na humihingi po kami ng karunungan na manggagaling sa iyo upang ito'y maitanim sa aming puso't isipan at ito'y aming may sabumuhay at may bahagi na rin po sa mga tao na hindi pa po lubos na nakakakilala sa iyo. Purihin ka, Panginoon, sa iyo po lahat ng pasasalamat. Amen po. Amen. Glory to God po sa pagkabasa ng ating banal na salita sa mga awit chapter 37. Ayan, ang binasa po ni Ma'am Shirley ay doon po sa version ng Magandang Balita Biblia. Ayan, maraming salamat po sa Panginoon na tayo po'y dumako na sa ating mensahera ngayong umagang ito. Walang iba kundi po sa buhay po ni Pastora Libay. Ayan, Pastora Liberty. Amen po. So, good morning po sa bawat isa at yun po, salamat po sa mga salita na binasa na ating kapatid at sa umagang ito yung kanyang kapahayagan ang siyang patuloy na manguna sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo muna ay sandaling manalangin. O dakila at mapagmahal na Diyos, maraming salamat po, O Lord God, sa umagang ito at sa mga salita mo na mahayag, O Lord God. Ibaba mo na mababang ang lingkod, ikaw mataas at mga salita mo po lamang na may karunungan na nagmumula sa iyo, O Lord God, at siyang patuloy na aming pag-aralan sa umagang ito. And let the power of your Holy Spirit be upon us, O God, at patuloy na maipaliwanag ang iyong mga salita ayon sa iyong kalooban. At Lord, hindi ko man mabanggit ang lahat, Panginoon, pero Lord, magpapakahayag ka din sa buhay ng inyong mga anak upang mayroon mang maidagdag, O Lord God, upang mayroon mang maipahayag. Lord, ito rin po ay ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa matamis mong pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. So, sa awit pong ito, medyo mahaba po yung ating verse ngayon.
from 1 to 40. So, kumbaga po, ay hindi ko naman tatalakayin lahat, yung napakalaga lang bagay. At kung mayroon po sa inyo na may naantig ang damdamin sa iba pa mga verse, so meron po tayong tatlong pagkakataon upang makapagdagdag, makapag-share, at makapagbigay din ng insight. So sa umaga pong ito, ang ating pong topic ay Psalm 37, ang kahihinatnan ng masama at mabuti. No, alam po natin, no, ano man ang gawin na masama ay isang tao, meron siyang bunga. At masama din ang bunga noon. At kung ang tao ay gumawa na mabuti, mas maganda ang kanyang magiging bunga. So hindi naman pwedeng mamunga ang isang puno ng, halimbawa, puno ng mansanas, ay puno ng mangga na mamumunga ng bayabas. So kumbaga, hindi po yun ang magiging resulta noon. Pero sabi po dito, this psalm, itong awit na ito, this is not a prayer but series of proverbial expressions or instructions about godly wisdom. No, its theme concerns the believer's attitude toward the apparent success of the wicked and the hardship of the righteous. No, so yun nga po, makikita po natin dito na kung paano minsan sa ating kapaligiran makikita natin kung sino yung masama, siya nagtatagumpay, pero kung sino yung matuwid, siya yung kumbaga ang buhay ay nadodoon pa sa pinakamababang aspeto ng buhay. Pero sabi nga, it teaches that the ungodly will eventually be thrown down and lose all they acquire on earth, whereas the righteous who remain loyal to God will have will have His presence, help, and guidance on earth, and will inherit salvation and the promised land. According to the New Testament, the believer's inheritance is a new heaven and a new earth. Sabi po ng 21 verse 1 ng Revelation. So, kumbaga po, talagang kung makikita natin sa ating kapaligiran, sa ating mundo, makikita natin kung sino pa yung masama, ay siya pa yung talaga nagtatamasa ng lahat ng ginhawa sa buhay. Sila yung hindi nahihirapan sa mga pinansyal na pangangailangan. Sila yung kumbaga ay may magagandang bahay. Sila yung merong mga magagandang buhay. Pero tayo na mga sumasampalataya sa Diyos, makikita natin na ang buhay natin ay napakasimple, no? Pero yun ang kaibahan. Simple man ang buhay natin mga sumasampalataya sa Diyos, pero nandun yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon, lalo na higit na nagtitiwala sa Kanya. So, kaya nga sabi dito, huwag nating kainggitan yung gumagawa ng yung yumayaman, huwag nating kainggitan yung maraming pera, maganda ang bahay, maganda ang kotse. Hindi natin alam kung ano at kung saan paraan nila nakuha yung mga bagay na yon. So, no question asked for them. Pero alam naman natin na kahit kailan kung ang isang tao ay gumawa ng masama, hindi yun magiging makabuluhan sa harapan ng Panginoon. Kaya wala tayong dapat kainggitan do sa mga taong nagtatamasa ng ng mararangyang buhay, pero hindi natin alam kung saan nagmula. Pero hindi naman lahat, meron din namang magaganda ang buhay na talagang pinagpala siya ng Panginoon dahil sa kanyang pagsunod at sa kanyang paglapit sa Diyos. Kaya nga po, napakaganda na talagang marirealize natin kung ano yung bunga ng ating mga ginawa sa harapan ng Panginoon. At si Haring David, ito'y sinasabi niya, bagamat si Haring David po ay naranasan na rin niya ang maraming kung paano siya ay nalipusta ng kanyang kaaway, paano siya dinaw ng kaaway, maging si Haring Saul, kung paano siya maliitin at siya ay pagtangkang patayin, kung paano ang higante na siya ay minamaliit, pero nadoon po yung tagumpay na ipinagkaloob sa kanya. Kaya po dito sa verse 3 and 4, sabi po dito, I trust in the Lord and do good. So pagdiwala daw po tayo sa Panginoon at gawin kung ano yung mabuti. Kailanman, ang umaasa sa Diyos at nagtiwala sa magagawa niya ay hindi mabibigo. Sino man po nagtitiwala sa Panginoon, sabi nga dito, kay Yahweh mo, verse 3, umaasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin. Kaya tayo po na mga sumasampalataya sa Panginoon,
tuloy-tuloy lang po ang ating paggawa ng bubuti dahil alam natin na hindi mawawala ng kabuluhan yung ating mga ginagawa. Hindi mawawala ng kabuluhan yung ating mga ginagawa sa ating kapwa, sa ating pamilya, no, sa ating mga kapatid. Hindi yung mawawala ng kabuluhan. Basta gawin lang natin kung ano yung mabuti. At yung pagtitiwala natin sa Lord ay lagi nating ipagkakaloob sa Kanya. Yun sabi nga, Proverbs chapter 3, 5-6, trust in the Lord with all your heart. No? Yung pagtitiwala natin sa Panginoon ng buong puso na wala tayong kayang gawin sa ating sarili, kundi siya lang may magagawa sa ating buhay at sa Kanya tayo umaasa. Alam natin na hindi tayo mabibigo. Ang umasa at gawin ang mabuti ay may katiyakan na hindi tayo pababayaan. Dumaan man tayo sa mahigpit na pagsubok, hindi tayo mabibigo dahil alam natin na mayroong laging pag-asa dahil ang pinagtitiwalaan natin ay ang Diyos na buhay na lumikha sa iyo at sa akin. Ang Diyos na nagligtas sa iyo at sa akin. So tayo na mga sumasampalataya sa Panginoon, kailangan ay sabi doon sa verse 4, delight yourself in the Lord. Hanapin lang natin yung kaligayahan ng Diyos. Hanapin na ating mga Sis Lisel, makisuyo po ng mic. Pamute po. Thank you po. naka-open ng mic. Kaya nga, if we delight ourselves in the Lord, talagang dapat unahin natin, no? Dapat unahin natin ang Lord. Unahin nating hanapin ang kaligayahan mula sa Diyos. Kasi maraming tao na gusto siya pagpalain pero hayaw namang hanapin. Ayaw naman hanapin sa Diyos yung kaligayahan. Gusto niya na siya ay pagpalain. Gusto niya na siya ay i-bless ng Lord. Gusto niya na magandang buhay. Gusto niya ng maayos na buhay. Pero ayaw naman bigyan ng pagkakataon ang Diyos na maghari sa kanyang puso. At ang pinaiiral, sabi nga, delight yourself in the Lord. And then sa last, sabi nga, and He will give the desire of your heart. So, ang gusto ng mga tao, ibigay muna yung pangangailangan niya. Ano? Give the desire, ibigay muna yung desire ng kanyang puso bago niya hanapin ang Panginoon sa kanyang buhay. Bago niya hanapin ang kagalakan, ang kaligayahan sa Diyos. So, kapag hinahanap natin yung ating kaligayahan sa Diyos, makakaranas tayo ng kapayapaan. Magkakaroon tayo ng kapahingahan ng ating mga espiritu. Magkakaroon tayo ng kagalakan sa ating mga paglilingkod sa Panginoon. Kaya napakagandang bagay na tayo ay sa Diyos lumalapit. Sa Diyos tayo mahanap ng kaligayahan. Sabi nga ng John 15:7, remain in me and I will remain in you. Kapag nanatili tayo sa Diyos, mananatili siya sa atin. At sabi doon, di lang yon, ask whatever you wish and it will given to you. No? So yung ating pong pananatili sa Panginoon, yung ating pananatili sa, if we delight ourselves in the Lord, then yun nga, yung kapahingahan ay mararanasan natin. Ako po'y natutuwa na sa ganito po sitwasyon, na kalagayan ng inyong lingkod ay nakakahanap ng kapayapaan, nakakahanap ng kagalakan, nakakahanap ng kapahingahan, no, sa lahat po ng nangyayari. Sa bawat mga pagsubok natin pinagdadaanan, salamat po sa Panginoon and siya yung nagbibigay ng desire ng ating mga puso. Basta hingin lang natin sa Lord, Lord, nahirapan na ako. Lord, hindi ko kaya. Pero ang Diyos ang magpapalakas, ang Diyos ang magpo-provide, ang Diyos ang magpoprotekta sa iyo at sa akin. Sa verse 5 and 6, sabi doon, I commit your way to the Lord. No? Pag kinocommit natin yung ating sa Diyos, yung sabi nga, ang iyong sarili sa Kanya italaga. Pag tinatalaga natin sa Diyos ang ating buhay, ay may magandang katugunan ng Panginoon. No? Sabi nga, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. He will make your righteousness shine like the dawn. The righteous who are oppressed by sin in the world are promised. Sabi nga, may mga pangako
answer to their prayers. No, magkakaroon tayo ng katugunan sa ating mga panalangin. Meron tayong tinatawag na heavenly inheritance, ano, yung ating mamanahin na hindi sa daigdig na ito. Ang mamanahin natin ay doon sa langit na bayan na inanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sabi pa dito ay meron tayong sustaining help na nagmumula sa Diyos. Sabi doon sa verse 17, 19, and 39, na yung hindi nauubos na tulong ng Panginoon ay ating mararanasan sa kanyang piling dahil itinalaga na natin ang ating Diyos ang ating buhay sa Diyos. Sabi ko nga po sa Panginoon, Lord, wala naman po akong kayang mai-offer sa inyo, kundi ang buhay ko'y maitalaga na sa paglilingkod sa inyo. At ayun po, salamat po sa Panginoon dahil patuloy kong nararanasan yung kanyang sustaining help every time na ako po ay mayroong mga nararanasan sa sakit sa ating katawan. Kaya nga, manatili tayo, commit, italaga natin ang ating sarili sa Panginoon dahil alam natin na mayroong katagumpayan kapag sa Panginoon natin ikinukumit ang ating mga buhay. Dito po sa verses 7 and 8, sabi dito, be still, no? Kumbaga, be still and wait patiently. Sabi po ng awit na ito, sabi po ni Haring David, this psalm teaches us on how the righteous must react in spite of their evil and immortal ways. No? Makikita natin na sa ating kapaligiran kung sino pa yung wala nga po sa Panginoon, kung sino pa yung talagang yung mga tao na talagang ang paggawa ng masama ay parang na lang. Alam niyo yon, yung napapanood natin sa mga YouTube, no, sa mga mga reels, may mga reels. Minsan sa daan, sa kalsada, pag mainitin ang ulo ng isang tao, agad ay nagsusuntukan, agad ay naglalabas ng mga baril at gusto ay makaganti lagi sa mga nakasakit sa kanya, Yun po yung mga tao talagang wala sa Panginoon. Pero ito po na tayong mga nasa Panginoon, kaya ito po ang laging paalala sa atin ng mga naglilingkod sa Diyos. Ito po yung mga tagbilin sa atin na kumbaga ay manatili tayo. Yung be firm in our faith. Yung ating pananampalataya, huwag nating hahayaan na magpawindang-windang. Bagkus ay lang tayo, manatili, maging matatag sa harapan ng Panginoon. At hintayin natin lagi ang Diyos. Wait patiently for Him. Kasi minsan, yun nga, nagkukulang tayo ng paghihintay sa Lord. Naiinip tayo. Marami tayong minsan sa mga decision making, naiinip tayo sa pwedeng gawin ng Panginoon. Kaya pinangungunahan natin ang Diyos sa gusto niyang gawin sa ating mga buhay. Kaya yung sa halip na nasusunod natin yung kalooban ng Diyos, ang nasusunod tuloy natin, yung kalooban na pala natin ang nasusunod at hindi na ang Panginoon. Kaya napakalagang we wait patiently for Him. At kung talaga nga pong dapat, kaya nga sabi nga dito, basta tayo, let us wait patiently for the Lord. Ang Diyos ang may hatol sa mga nagpapatuloy sa kasamaan. Siya po yung hahatol sa mga gumagawa ng hindi maganda sa kanyang kapwa, ang mga masama na nag-iisip ng hindi ayon sa kanyang mga kapatid. Yun po yung ang Diyos na hahatol sa kanila. Kaya nga po tayong magkakapatid sa Panginoon, kung paanong tayo magkakaiba man ng mga lahing pinanggalingan, mga kamag-anak na ating mga pinagmulan, mga ninuno na ating pinagmulan. Pero tayo po na mga naglilingkod sa Panginoon, mayroon po tayong isang dugo na nananalaytay sa ating mga katauhan. At yan po yung dugo ni Kristo na nabubuo doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya nga po, yung dugo na yun, ang bumabalot sa atin, yun po yung nagbibigay sa atin para tayo magpatuloy na gumawa na maganda sa harapan ng Panginoon. At hindi tayo madala ng anumang masama. Kaya kung meron mga kapatid at tayo nakikita na gumagawa ng hindi maganda, paalalahanan natin, sapagkat hindi yun ang kalooban ng Diyos sa Kanya. Ang kalooban ng Diyos,
tayong lahat ng mga sumasampalataya ay makapiling niya doon sa kanyang langit na bayan na nahanda para sa atin. Kaya mahintayin lang natin ang muling pagbabalik niya. Let us wait patiently for the Lord. No, siya po yung may magagawa sa ating mga buhay. Kaya nga, kung tayo man sa mga panahong ito na minsan ay natatagalan sa mga pagsubok na nangyayari sa ating mga buhay, sabi nga dito, kung may problema man tayo, be still in the Lord. No? Huwag tayong mabahala, huwag tayong matigatig. Bagkos ay maging matapat lang tayo lagi sa Panginoon. Kung may karamdaman man, sabi nga dito, have faith in the Lord. Yung pananampalataya natin ay lagi nating iiralin. No? Sa bawat mga sitwasyon ng ating buhay, minsan nga po hindi madali. Pero yung faith, sabi nga, take a little seed of faith. Pag mayroong kamaliit na pananampalataya na nagmumula sa Panginoon, ito'y lalaki, ito'y lalago. Sabi nga ay, take a little step of faith. Kapag gayon, meron tayong little step of faith, hindi yun mawawala, lalago yan ang lalago, lalaki at lalaki din. Gaya ng butil ng mustasa, no, na yung bini ng mustasa, maliit lang yon, pero salamat sa Panginoon dahil sa tulong niya, yun ang nagbibigay sa atin ng yun ang doon nagsisimula yung ating mga pananampalataya at magkakaroon tayo ng katatagan. Yan. Kung may pagsubok, trust in the Lord. Yan. At lagi tayo, habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, as we wait patiently for the Lord, magpahingalay tayo sa kanyang presensya. Yun ang huwag nating aalisin. Yung presensya ng Panginoon ay laging manatili sa ating mga puso, mamahinga tayo sa presensya ng Panginoon. Minsan napapagod tayo sa ating mga nangyayari sa buhay, sa mga pagsubok natin, mga pinagdadaanan. Minsan may mga, kumbaga, pag dumarating pa ang pagsubok, minsan ay sunod-sunod. No? Pero salamat po, yung mga pagsubok na ating pinagdadaanan ay wala pa sa kalingkingan ng pinagdaanan na ating Panginoong Jesucristo. Kaya kaya nating magtagumpay. Dahil kung ang Panginoong Jesus ay nagtagumpay, kaya din nating magtagumpay dahil tayo ay nananatili sa Kanya. At kapag tayo nananatili sa Kanya, alam natin na meron tayong natagumpayan. Kaya kahit sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, minsan parang tahimik ang Lord. Minsan parang akinig ba si Lord sa akin? Andiyan ba si Lord? No? Minsan po, talagang may mga pagkakataon na ang ating buhay na si Lord ay tahimik lang. Pero sabi nga dito, ay wag nating ikabahala. No? Kung sa mga panahon ngayon ay tahimik ang Lord, pero ang Diyos ay hindi nananahimik. Siya ay nakikinig, kaya siya tahimik. Minsan tayo lang ang daldal, pero yun nga, ang Diyos ay nananahimik at nakikinig sa kung ano yung ating mga hinaing sa buhay. Tayo, wag nating kainggitan yung mga gumiginawa. No? Pero kung sila gumiginawa sa mabuting paraan, praise the Lord. Pero kung sila gumiginawa dahil sa kanila pong masamang paraan, nako, yan ang hindi maganda. At kailangan talaga ay manatili talaga. Kumbaga ay sabi nga dito, kung nakukuha, sabi nga, wag nating kainggitan ang gumiginawa pero sa masamang paraan. Nakukuha, kung nakuha man nila yon sa masama, ito'y walang kabulungan. At may tamang hatol ang Diyos kanila. At sa takdang oras, tayo naman, ang mga sumasampalataya sa Panginoon, sa tamang oras, sa takdang panahon, sabi ng Lord sa Isaiah 60:22, when the time is right, the Lord will make it happen. No? Darating yung ating panahon na kung halimbawa tayo ngayon ay nadadaig ng mga taong, nadadaig ng mga taong akala mo ay yung magaling manghamak, no? Yung magaling tumingin na, yan lang yan, lingkod lang ng Panginoon, Minsan nilalang nila yan. Sabi nga ay, ang Diyos man na mag-aalis sa atin sa ganong sitwasyon, siya yung magpapala sa atin. Kaya nga, merong reward na naghihintay sa iyo at sa akin kapag tayo ay nagtitiwala ng lubos. Kapag tayo ay sa Kanya, naghihintay at sa Kanya lumalapit.
Yan. Kaya nga, mga kapatid, sabi doon sa verse 8, no? Alisin natin ang galit sa ating mga puso, maging ang pagkabalisa, maging sa mga taong hindi gumagawa na maganda sa atin. Yan. Huwag nating paghariin sa ating puso. Huwag din tayong, sabi nga doon, ano nga ang verse yun? Kung di ako nagkakamali, ay sabi, ano nga yun? Huwag nating stop doing complaining or arguing. Huwag tayong makipagtalo, huwag tayong magkaroon ng pagkagalit sa ating mga puso dahil hindi yan maganda. No? Yun daw pagkagalit, nagiging blood pressure yan. Yung pagkagalit, nagkakaroon yan ng sakit sa ating mga katawan. Yan ay nagiging sakit sa puso. Kaya hindi tayo dapat umiral sa atin yung galit. Sa halip ay magpatawad tayo sa mga taong gumagawa ng hindi maganda sa atin. Dahil ang hangandang na masama ay talagang yung mabuti ay laging i-down. Yun naman, marami mga taong gustong i-down yung mga mabubuting tao. Pero yun nga, tayo na mga sumusunod, mayroong mga gumagawa sa atin ng mga hindi maganda. Let them be. Sabi nga ng Lord, the revenge is mine. Bahala ang Lord. So marami tayong naririnig na patotoo na kapag ang masama ay nilait ang mga lingkod ng Panginoon. Anong resulta nangyayari sa kanila? Tumutimbawang na lang sila. Hindi po nila alam kung ano ang nangyayari. Maging mga lumalait sa salita ng Diyos. Yan, nandiyan na naman si Hallelujah, si Praise the Lord. Nandiyan yung mga pangnalait. Ayan na naman si Alive Alive. Yan. So, kaya nga tayo, huwag tayong mabalisa doon sa mga taong yun. Kaya lang minsan, hindi tayo nasasaktan doon sa mga tao na alam nating wala sa pananampalataya. Ang nakakasakit ay yung magkakapatiran. No? Minsan kung sino pa yung kapatid mo sa Panginoon, yung pa yung nagiging kagalit mo. Minsan kung sino pa yung kapatid natin o kamag-anak, yun ang nakakasakit sa iyo. Minsan kung sino pa yung ating asawa, kung sino pa yung ating mga anak, yun ang nakapagbibigay ng sama ng loob sa atin, nagbibigay ng pagkagalit sa atin. So, hindi tayo exempted, pero sabi nga, man sakit na ating nararanasan sa Diyos, lating idaing. Huwag nating idaing sa Facebook. Minsan, kung kailan na pag nasaktan, sa Facebook idadaing. Sa Facebook, hahanap ng na magtatanggol sa Kanya. Pero dapat ay sa Lord tayo nagsusumbong dahil ang Lord ang ating tagapagtanggol. Walang magtatanggol sa iyo. Ang gagawin lang ng mga taong yan ay mag-comment na mag-comment. Ay, sino yung nakaaway mo? Ay, sino yung sama ng loob mo? Ay, sino yan? Alamin at chismisin. Gumawa ng chismis para ang buhay natin ay pag-usapan. So, huwag nating hayaan na yung ating mga buhay ay pag-usapan sa social media. Ako rin po ay may mga pangyayari sa aking buhay na talagang masakit din. At ang masakit ay talagang ang nakasakit pa ay hindi yung kusino. Ang nakasakit din ay yung malapit sa puso mo. Pero hindi ko yun inilapit sa social media, hindi ko yun sinabi sa akin mga kaibigan o kahit sino mang mga pastor kasi pinangangalagaan ko yung image ng isang tao. Pinangangalagaan ko din yung image ko bilang mga sumasampalataya sa Panginoon. Kaya nga, kung sino yung pagsasabihan mo ng iyong sama ng loob, dapat alam mo mapapagtiwalaan at hindi ka ichichismis. Yan. Kaya yung mga bagay na mga pagkagalit, pagkapuot, wala yung may dudulot na maganda. Kaya kung meron man tayo sa umagang ito na mga sama ng loob ay patawarin na at magpatawad na. Sabi nga, ang sino daw nagpapatawad ay hindi yung pinatawad mo ang nakarelease. Ikaw na nagpatawad ang nakarelease sa sama ng loob. Kaya maganda ay nagpapatawad. So medyo bibilisan ko na. Sa verse 9, mas maganda na yung pagtitiwala natin kay Yahweh ay laging magkaroon, laging maghari sa atin bilang mga sumasampalataya sa Panginoon. Yan, sa verse 11, may pangako sa mga mapagpakumbaba sa panahon ni Moses, lupang pangako ang kanilang mamanahin. Pero tayo ngayon sa panahon natin, langit na bayan ang naghihintay kung saan lantay na ginto ang ating tatapakan. May kasaganaan at may kapayapaan na naghihintay sa mga tapat na nagtiyagang maghintay sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid ko, ay sikapin lagi natin
sikapin natin na talagang maging mapagpakumbaba, no? Sapagkat alam natin na yung pinangako sa bayang sa mga Israelita, yung lupang pangako, pero sa atin ang pangako ng Diyos ay langit na bayan na kung saan ay wala nang karamdaman, wala nang sakit, wala nang hinagpis, wala nang pagsubok, wala nang problema, kundi tayo magpupuri na lang sa doon sa langit na bayan na naghihintay sa atin. Kaya nga sa verse 12 and 14, sabi dito, ang hangad ng mga masama ay ang ibagsak at parusahan ng mabubuti. No? Pero sabi nga dito sa verse 12, natatawa lang si Yahweh sa masama dahil alam ni Yahweh kung hanggang saan ang kanilang magagawa. Hallelujah. Sabi doon sa verse 12, ay, ang taong masamay laban sa matuwid, napupuot siya ang ipin, nagangalit. Sabi doon sa 13, si Yahweh natatawa lang sa masama pagkat araw nila lahat ay bilang na, no? So, meron talaga katapusan ang kanilang mga pagtatawa doon sa mga gumagawa ng hindi maganda. Yung mga nagtawa nga kay Haring David, makikita natin na talagang hindi sila nagtagumpay at nadoon pa rin laging ibinibigay ng Diyos ang tagumpay sa kanyang lingkod na nagtatapat sa kanyang lingkod na nananampalataya sa kanya at doon sa lingkod niya na naghihintay sa kanya. Yan, taglang na masamay pana at patalim upang mahirap lustait patayit at ang mabubuti naman ay lipulin. Ngunit sa sariling tabak, mamamatay pawang mawawasak pana nilang taglay. So alam natin, walang tagumpay. At sino mang gumagawa ng hindi maganda sa kanyang kapwa, ang nag-iisip ng masama sa kanyang kapwa, yan ay walang anumang magiging tagumpay. No? Maging ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Nung Sunday po, naalala ko, yung mga bata, ginamit ng Panginoon, ang gugulo ng mga bata. Sa pagpupuri sa Diyos, talagang ang mga bata ginamit ng kaaway, pero salamat sa biyaya ng Panginoon at talaga pong nang ma-rebuke ang anumang gawa ng kaaway. Ayun ang maganda, no? Pagka po ang kaaway, ni-rebuke natin, napapalayas natin. Pero kapag ang ating sarili, no, ang naging kalaban, yan ang mahirap palayasin, ano? Kaya kung meron man pang nagahari sa ating kasamaan, sa ating mga puso, sa ating mga isipan, meron pang mga inggit sa ating kapwa, kasinungalingan, yan, ito po ay atin ang baguhin, atin ang ayusin ang ating mga buhay dahil malapit na po dumating ang Lord at sa kanyang pagbabalik, madatnan tayo na talagang nasa tama ang ating mga puso, nasa tama ang ating mga isipan, ang ating mga pagsunod ay naayon sa kanyang kalooban. Okay, sa verse 14 po, higit na mabuti ang may kakaunti. So, sabi po doon ay mas maigi na may kakaunti kaysa po doon sa mayroon ka nga pero alam mo naman na ito hindi nakalulugod sa Panginoon at ito'y walang magiging magandang resulta. Yan. Dito na po tayo sa 23, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad, itong si Yahweh. Kung nais maligtas sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Kapag nga po ang gabay natin ay ang Panginoon, ano pang di natin magagawa? Kaya natin magtagumpay. Sabi nga, if anyone is in Christ, kapag tayo na kay Kristo, siya na isang bagong nilalang, siya ay bago na. At kapag ang Diyos ay panig sa atin, sinong laban sa atin? Kaya kapag kasama natin ang Diyos at yung biyaya niya sa ating paglakad, si Jesus at ang Panginoon, si Yahweh, ang ating gabay. At siya yung Diyos na nagagalak sa atin. Sabi nga, 24, kahit na mabuwal siya ay babangon. Kahit may mga pagsubok. Kaya nga sabi ko sa mga nararanasan ko, Lord, dumadaan man ako sa ganitong karamdaman, pero alam ko merong tagumpay. Hindi mo ako mahayaan na matumba, hindi mo ako mahayaan na mabuwal, sapagkat ikaw yung aking Diyos na pinaglilingkuran. Wala pong hindi kayang gawin kapag ang Diyos ang siyang tutulong sa atin. Sabi nga dito, mula sa pagkabata, minabalitaan na ba kayo na ang Diyos ay hindi nagpala? Hanggang ngayon, namatanda na tayo at talagang nararanasan pa rin natin ang pagsama at paglingap ng Panginoon. At hindi po siya nagpapabaya sa bawat isa sa atin. Sa verse 27, masamay itatakwil, mabuti ang gawin upang manahan kang lagi sa lupain. Yan. Ang lahat ng taong wasto ang gawain ay mahal ni Yahweh, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Ang mga matuwid, ligtas na titira, at di na alis sa lupang pamana. Amen? So talagang makikita natin na talagang ang Diyos ay mag-iingat. Sabi nga sa bibig ng matuwid, namumutawi karunungan. Yan.
sa ating po na mga naglilingkod sa Panginoon. Yung wisdom ng Lord ang lagi nating gagamitin. Binibigyan niya tayo lagi ng karunungan. Kaya nga sa bawat mga ginagawa natin, sa bawat mga desisyon natin, yung karunungan ng Diyos sa lagi nating i-apply. Huwag mong i-apply ang sarili mong karunungan dahil yan ay mayroong limitasyon. Pero yung karunungan ng Diyos, yung utos ng Diyos, yun ang lagi nating susundin sapagkat yan, alam nating mapapabuti ang ating mga buhay. Sa 2034, manalig ka kay Yahweh, utos niya ay sundin. So yun po, ang utos ni Yahweh ay lagi nating susundin. Huwag nating iaalis. Sabi nga, yung utos ni Yahweh ay napakahalagang bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil kapag hindi natin sinusunod ang utos ng Panginoon, yung mga instruction ng Panginoon, hindi tayo magtatagumpay sa buhay. Alam natin tayo mapapahamak. At hindi yun ang gusto natin. Ang gusto natin ay tayo ay mapabuti sa harapan ng Panginoon. Yan. Sa verse 35, ako'y may nakita taong abusado, itaas ang sarili, ang kanyang gusto, kahoy sa Lebanon, ang tulad nito. So kumbaga, may mga tao talaga na mas gusto na siya ay pinapupurihan, mas gusto na siya ay itinataas. Sa mga lingkod ng Panginoon, hindi tayo after doon sa mataanyag tayo, mataas. Ang gusto lang natin ay manatiling mababa ang ating mga paanan. Ang ating mga paa ay lagi nakatapak sa lupa at hindi natin ililip up ang ating mga sarili. Merong gusto na tayo, pag hindi nabati, nagtatampo. Huwag na yun ang pairalin natin sa ating mga puso. Bagkus ay, ang pairalin natin ay yung tamang katuwiran ng Panginoon, yung masunod natin yung kanyang kalooban. At hindi tayo huwag tayong gumaya doon sa mga abusado na yung mayroon na hangad pa ng hangad ng kung ano yung gusto pa sa buhay. Yan, 37, ang taong matuwid ay inyong pagmasdan, mapayapang tao, patuloy ang hangkan. Ngunit wawa sa aking lubos ang masama, lahi lilipulin sa balat ng lupa. Yan, 39 and 40, ililigtas ni Yahweh ang mga matuwid. Iingatan sila kapag naliligalig. Sasakluluhan sila at kanyang tutulungan laban sa masama ipagsasanggalang sapagkat si Yahweh ang kanilang sandigan. So, si Yahweh po ang ating tagapagligtas ng ating mga buhay, ng ating kaluluwa. Siya po yung ating kaligtasan at siya nagbigay sa atin ng buhay. Salamat sa Panginoon. Sa kabila ng tayo ay may mga karumihan, doon pa rin po ay yung pag-iingat, pagliligtas ng Lord sa atin, yung kanyang kahabagan ay ating naranasan. Kaya salamat po sa Panginoon sapagkat siya ay nanatili tapat sa atin. Bagaman tayo minsan, alam natin may mga pagkukulang tayo, pero salamat sa mayamang biyaya ng Lord na pinararana sa bawat isa sa atin. Kaya purihin po ang Diyos ngayong umaga at marami pa po, pero salamat sa Lord na tunay nga ang Diyos ay hindi natutulog. Ang Diyos ay mabuti sa atin at alam natin na ang Diyos ay may mga hatol sa mabuti at sa masama. Kaya salamat po ngayong umaga at kung may mga karagdagan po at mga insights ay kalooban ng siya pong magsabi, siya pong pagdagdag. Kaya tayo po'y manalangin. Amang Banal, maraming salamat po ngayong umaga sa mga salita mo na nahayag. Tunay nga po, O Lord God, na ikaw ang Diyos na aming pinasasalamatan, pinapupurihan, dinadakilat, niluluwalhati. Sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw nga po nakakahalam ng aming mga buhay, O Lord God. At kung mayroong mga bagay, O Lord God, na hindi ka kinalulugdan sa aming mga buhay, patawarin niyo po kami. At Lord, guasat kami lagi ng iyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan at manatili kaming tapat at naglilingkod sa inyo, O Lord. Lagi naming hanapin ang kagalakan, ang kaligayahan mula sa iyo at alam namin na meron kami, O Lord, tagumpay sapagkat ikaw at Diyos sa tagumpay namin. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis mong pangalan namin, Panginoong Hesus. Tayo po'y magsabi ng Amen and Amen.